Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Attorney, may mga napanood akong mga yung ito pong mga paliwanag regarding do sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, and it was said that may mga violations do sa pagsuserve ng warrant. For example, dapat daw, sir, dumaan po, attorney, sa local court na hindi naman daw nangyari, at parang delay na raw dumating yung warrant. Dapat daw, sir, meron mo ng concurrence ng local court bago inilipad yung Pangulo sa Netherlands. What is your opinion on this, Attorney Cayosa, sir? But naintindihan ko yung sinasabi ng dapat duman sa local courts. They are now citing or using yung Rome Statute. Apo. Kasi may article dyan na ang problema kasi 6 years ago umalis na tayo sa Rome Statute na yan. Yes, sir. Apo. So it does not apply to us anymore. Nakakatawa nga ako ang sitwasyon which is very ironic, and this turn of events have been ironic in many aspects. Yes, sir. It was President Duterte who disengaged or who removed the Philippines from that treaty. Apo. Diba? Nung nafe-feel na niya nakakasuhan siya sa ICC, biglang pumangyo, sabi niya, aalis na tayo dyan. Nakaligtan nilang nakita na merong residual obligation. Mm-hmm. Pero yung provision na yan is not part of the residual obligation. It's another section 57 or 51 ata. So for them now to say that should have been applied by the Philippines, hindi mangyayari yon kasi it doesn't apply to us anymore. Mm-hmm. What would be more applicable to us are our local laws at yung international treaty commitment natin sa Interpol. Apo. Kasi yung Interpol, it's member pa rin tayo niyan. Meron din tayong RA 9851 tungkol sa crimes against humanity. That's a local law passed in 2009 na nagsasabi na kung meron nang iniimbestigahan o nalilitis sa international bodies, yung gobyerno ng Pilipinas has the option to either litigation siya dito o kaya doon na lang, ipaubayan na lang doon, o kaya surrender siya doon o extradite. So ngayon, dahil yung ICC hindi naman siya state, kasi yung extradition, yun yung pag-transfer ng tao without their consent from one state to the other. Apo. Hindi naman yan state. So ang ginamit nila yung surrender. Dun sa batas, yung local law natin na yan, wala namang requirement na dadalhin pa siya sa korte. It's left to the discretion of the executive branch kung gagawin ba nila. Yun na ang ginawa nila. And they're also now citing ang ating international obligation sa Interpol. Apo. Maganda pinag-uusapan nyo yan para mailiwanag Yes, sa ating taong bayan. Kasi naagrabyado siyempre yung iba Apo. kung hindi na ipapaliwanag yung kabuuan ng mga batas. Apo.